Madaling maging masaya kapag mabuting tao ka, kapag mabait ka. Yung kasiyahang sa Diyos talaga nagmumula, ha? Father, paano nga ba maging mabuti? Okay. Simple lang, sacrifice. Mas madaling masubok ang ating pananampalataya kapag dumaranas tayo ng mga sakripisyo. Hindi yung kung ano yung makukuha natin, kundi kung ano yung maibibigay natin. Pangkaraniwan ang nagiging dahilan ng pakikipaghiwalay ay yung pagkawala na daw ng saya. Di na ako masaya. Hindi na kami masaya sa aming pag-asama. Yan, naghihiwalay na. Kung minsan, yan din ang payo ng iba. Hindi ka na masaya, di ba? Di, makipaghiwalay ka na. Para bang ang end purpose ng pag-aasawa ay para lamang maging masaya? Kung gayon pala, bakit may sinasabi pa ang mag-asawa sa isa't isa sa araw ng kanilang kasal at pagtitipan? For better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. Hindi sana for richer na lang, for better na lang. Wala nang for worse, for poorer, kung ang kasal ay para maging masaya lang. Alam natin na may iba't ibang pagtawag sa atin. Depende, katulad ng ini-insinuate sa ating gospel reading, sa kakayanan natin. May tinatawag magpare, magmadre, maging relihiyoso, reliyosa. May tinatawag sa pagiging single blessedness ang tawag, at sa pag-aasawa. Pero anuman ang tawag, anuman ang calling sa atin, pagmamadre, pagpapare, magiging single, pag-aasawa, isa lang ang ating overall calling. Magmadre ka man, magpare ka man, maging single ka man, mag-asawa ka man, dapat tayong maging banal. Yun ang pangkalahatang pagtawag sa atin ng Diyos. Maging mabuting pare, maging mabuting madre, maging mabuting single, maging mabuting asawa, ama, ina. Yun naman ang sabi niya, di ba? Be holy as I am holy. Hindi naman niya sinabing, be happy as I am happy. But of course, gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya. Gusto rin niya, happy ka. Pero hindi sa paraan natin na madalas ay selfish, kundi sa paraan niya. At ito ay sa paraan ng pagiging mabuting tao talaga. Remember that joy is the fruit of the Spirit. Madaling maging masaya kapag mabuting tao ka, kapag mabait ka. Yung kasiyahang sa Diyos talaga nagmumula, ha? Proverbs 10:28, the hope of the just brings joy, while the expectation of the wicked leads to despair. So yun muna. Kasi yun naman talaga dapat ang end at purpose ng bawat bukasyon. Yung tayo'y makasunod at mapalapit sa Panginoon. Hindi muna maging masaya, kundi maging mabuting tao muna. Natatandaan ko dati si Mrs. Santos, napakabait na tao nito. Isa ako sa mga natulungan niya, yung huling taon ko na. Kasi sabi ko, sigurado na eh, gusto ko na eh. Sige, tatanggap na ako ng tulong sa iba. Si Mrs. Santos, may God rest her soul, ang may-ari ng Fatima University. Taon-taon yun, meron siyang 10 pinag-aaral na seminarista. Taon-taon yun. Kaya baka hindi nga niya ako nakilala kasi mayroon lang na bakante, pinalit lang ako. I remember in one of our meetings, na hindi naman regular eh, gagraduate yata yung ibang mga seminarista kasi different year levels yan eh. So nagpunta kami 10. Yun niya, ang naalala ko, yun lang ang tanging naging meeting namin sa kanya. Alam niyo, sabi niya sa mga gagraduate at maging sa amin lahat, gusto niyo ba talagang maging pare? Baka napipilitan lang kayo. At sa tingin niyo ba, magiging mabuting pare kayo? Kasi kung sa tingin niyo, hindi kayo magiging mabuting pare ngayon pa lang, kung napipilitan lang kayo, kung hindi bukal sa loob niyo, sabihin niyo sa akin, mag-quit na kayo. Hindi ako magagalit, promise. Yun talaga yung sabi niya. Kung gusto niyo, dito kayo mag-aral. Libre pa rin. Pag-aaralin ko kayo. Pagtatapusin ko kayo. Wag lang kayong magpare kung sa palagay niyo, hindi niyo talaga gusto. At kung sa palagay niyo, hindi kayo magiging mabuting pare. Ganon kabait yung taong ito. At sa kanyang kabaitan, maliwanag sa kanya na kung kami magpapare, dapat kaming maging mabuting pare. And I guess, same thing can and should be applied with other vocations. Kung sa tingin mo, hindi ka magiging mabuting asawa. Kung sa tingin mo, hindi ka magiging mabuting ama, huwag kang mag-asawa. Kung sa tingin mo, hindi ka magiging mabuting single buong buhay mo. Kung sa pagtanda mo magmumukha kang mangkukulam sa mata ng iba kasi kasungit-sungit mo. Matandang dalaga kasi. Matandang binata kasi. Huwag kang maging single. Dapat maging mabuti. Yun ang una
na dapat na maging layunin natin. Hindi para maging masaya. Darating ang tunay na kasiyahan kapag mabuti ka na. Father, paano nga ba maging mabuti? Okay. Simple lang. Sacrifice. Ang etymological meaning nga daw ng sacrifice is to make holy. Come to think of it, base sa ating karanasan din, mas madaling tumawag sa Diyos, mas madaling maging mapagkumbaba, mas madaling masubok ang ating pananampalataya kapag dumaranas tayo ng mga sakripisyo. At ano nga ba ang ibig sabihin ng holiness? Simple lang, to be like God. Be holy as I am holy. At tandaan natin, God sacrificed for us. So yun ang tatak at daan ng kabanalan sa pamamagitan ng mga sakripisyo na ating pwedeng pagdaanan. Kung sa tulong ng Diyos, mas magdadasal tayo, mas mananampalataya tayo, mas magpapakumbaba tayo, mas bibilangin natin at pahalagahan at i-appreciate natin ang ating mga blessings, mas magiging mabuting tao tayo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo yung tanong ng mga Parisayo kay Kristo. Naayon ba sa kautusan na iwalay na lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Kung susuriin po ninyo yung tanong na yan, ang motibasyon ng mga nagtatanong ay pag-iwas sa sakripisyo. Abay, akalaan nyo, kahit anong dahilan na lang, hindi ka masarap maglutaw. Bakit nalosyang ka na? Tayo mo magsumba. Napakabungangera mo na. Iwalay na tayo. Kahit anong kadahilanan. So yung motibasyon sa tanong ay pag-iwas sa sakripisyo. That's not God's way. That's man's way. Tingnan po ninyo, yung sa ating unang pagbasa naman, tampok sa ating unang pagbasa, yung paulit-ulit na pagtataksil ng piniling bayan ng Diyos. Na sa kabila ng pagmamahal niya, kasalanan ng ginanti sa kanya. Pero, nagalit man ng Diyos, nandun pa rin ang pagmamahal niya. Hindi pa rin niya sila pinabayaan. And that is God's way, sacrifice. Sa sakripisyo, pinapatunayan ng Diyos ang pagmamahal niya sa ating mga tao. Kaya dapat, ganun din ang ating motibasyon sa pagpasok at pananatili natin sa anumang bukasyon. Hindi yung paano ako magiging masaya, kundi yung paano ako magiging mabuting tao talaga. Hindi yung kung ano yung makukuha natin, kundi kung ano yung maibibigay natin. Giving, sacrificing, self-emptying. Ganun si San Roque. San Roque, bagamat galing sa mayamang pamilya, hindi siya namuhay na may sense of entitlement. Sa katunayan, ginive up niya ang kanyang kayamanan para makatulong sa mga nangangailangan. And in the process, siya na ang nangailangan kasi nahawa siya sa mga may sakit na kanyang inalagaan. Pero hindi pa rin siya nagpunta sa ospital, kilala naman ang kanyang pamilya para gamutin siya. Hindi. Pumunta siya sa gubat para hindi maging pahirap sa iba. At sa gubat siya, inalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng aso. Kaya si San Roque ang patron ng mga aso. Kaya kung makikita natin siya, meron siyang katabing aso. Nung makarecover siya, napagbintangan naman siya. Kaya kinulong siya. Hindi pa rin siya nagpakilala bilang galing sa isang kilalang pamilya. Hindi. So ang kanyang mentalidad lagi, hindi kung anong makukuha niya, kundi kung anong mabibigay niya. Hindi yung sasaya ba ako dyan? Manapa, kundi yung paano ko mapapasaya ang ibang tao, lalong-lalo na ang Diyos. Diyan. Ganun dapat ang motibasyon natin sa pagpasok at sa pananatili sa pag-aasawa, pagpapare, pagmamadre, pagiging single. Nako, kung ganyan ang motibasyon natin, kung ganyan ang end purpose natin, ay sinisigurado ko sa inyo, hindi man mawalang tuluyan, mababawasan ng malaki ang bilang ng mga naghihiwalay, ng mga pare o madre na lumalabas ng kumbento sa pagpapare o pagmamadre at mababawasan din ng malaki ang bilang ng mga matatandang dalaga at binata na nakakunot lagi ang noo, nakatingas ang uso, pwede ka magsabit ng kaldero. Kasi kung ganyan ang end purpose natin, magiging open tayo sa sacrifice. Natatanggap natin, mahirap talaga ang buhay may asawa. Mahirap talaga ang buhay ng pare. Mahirap talaga ang buhay ng madre. At hindi ko magiging end purpose yung paano ko magiging masaya. Ang magiging end purpose ko at layunin ko, paano ko magiging mabuti. Doon palang darating pagkatapos or along the way ang saya sapagkat ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos lamang matatagpuan. Balik tayo sa pag-aasawa. Yan sa palagay ko,
Hindi enough na dahilan yung, di na ako masaya, kaya makipaghihiwalay na ako sa kanya. Palagay ko ang mas mabigat na dahilan yung, hindi na ako nagiging mabuting tao eh. Feeling ko nagiging demonyo na ako. Feeling ko buhay ko impyerno na eh. Ayun, mas mabigat na dahilan yun. Hindi ka nag-grow kung gano'n. Pero siguraduhin mo lang kapatid na ang dahilan ay hindi yung hindi ka na masaya, kundi yung wala ka na talagang sa end mo ay makita ng paraan para makapagmahal ka pa, makapagsakripisyo ka pa, makapagpatawad ka pa, makapagtiis ka pa, at maging banal ka pa. In other words, hanggat maaari, harapin natin ang mga sakripisyo. Kung ito'y makabubuti pa rin talaga sa ating pagpapakabuting tao. Pero kung ito'y nakasasama na, ibang usapan na ito. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang